Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin. Punto por punto hong sinagot nitong si Kato Nying yung mga patutsada nitong si Senator Rizzo Hontiveros sa kanya. Ang problema ho kasi dito mga kababayan, hindi ho siguro inaakala nitong si Senator Rizza na mayroong hawak-hawak na mga dokumento itong si Kato Nying. Ngayon dito sa video na to, lalatagan ho tayo ng mga ebidensya, resibo nitong si Kato Nying kaugnay doon sa kanilang tinuran sa 2x2 na meron daw di umanong 3 billion insertion itong si Senator Rizzo Hontiveros dito sa 2025 budget. At ito hong viral ngayon sa mundo ng social media. Itong si Rep Garbin. Nako, nakasakay ho ng eroplano. Ibang klase talaga tong mga kaibigan na to ni Zaldico. Pa-eroplano lang ho mga kababayan, di ba? Di ho sila sumasama doon sa mga ordinaryong Pilipino na pumipila pagkasasakay ng eroplano. Meron ho silang mga private jet. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumahal sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, 996,000 subscriber na ho tayo. Higa nga konting tulak na lang at magna 997 tapos 98. 99. O pagka 99, alam nyo na, palakpakan na ho tayo ng mga kababayan. Ito na, umpisa natin itong kay Rep Garbin. Rep, ibang klase talaga namang rockstar na rockstar ang datingan. Kanino ba aeroplano yan? Saan ba kayo pupunta? Ayaw nyo bang isa? Sino bang driver ng aeroplano na yan? Si Zaldico? Oh. Naka ng toko Tingnan natin baka may chicks siyang kasama. Nako, ba't lalaki ang kasama mo, Brad? Sino ba yan? Bodyguard mo? Ano yan? Ala Junel? Ganon? Ikaw, Garbin, napag-ahalata kita. Yung palantik ng kamay mo masyado kang obvious. Sino ba yan? Sino? Oh. Sino ba yung kasama mo na yan? Si Bungalon. Isa sa mga young goons. Asan na pala si Bungalon ngayon? Diba? Isa ho yan sa mga, diba, noong 19 Congress, sila nila Gutierrez, sila Ortega, sila yung mga maaangas, hindi pong young goons, young bloods, mga bagong henerasyon ng mga magnanakaw sa House of Representatives. Asan na sila? Asan na si Bungalon? Wala na, ako Bicol. Ano ba, kasama ka ba ni Elizalde ko sa Spain? Minamasahin mo ba siya ngayong oras na ito? Nasaan na yung bata na yan? Nasaan na yung si Bungalon? Nasaan ka na? Magpakita ka. Ngayon nyo ilabas yung angas nyo, yung pagdura nyo kay Bibi Sara. Di ba kaangas ng mga yan? Ngayon nyo ipakita ang angas nyo. Gustong makita na sambay ng Pilipino kung ika nga yung mga pinaglalaban nyo na good governance, anti-corruption, kailangan managot ni Sara. Ipaliwanag mo ngayon yung bilyong-bilyong insertion netong si Zaldico. Tuloy mo natin. Utang ina. Ay, wala na. Yun. Mga kababayan, wala tayong magagawa. Si Rep Garbin, ganyan lang ho talaga. Pagka naiispatan siya ng camera, akala niya hindi na nagre-record. Wala, sa tingin ko, minamaniho niya pagmumura pagka siya lang mag-isa. Kayo ba naman iwan ni Zaldico dito? Anak ng tokwa. Araw, umaga, tanghali, gabi, hapon, merienda, lahat ng oras wala kang iniisip kung paano mo palulusutan itong napakalaking iskandalo na to. Bakit? Kasi ako Bicol Party List representative ka. Diba? Naghintay-hintay ka ng isang kongreso, hindi ka nakaupo, legal counsel ka ng ako Bicol nung iniwan sa'yo. Naklantok, napakaraming problema. Ngayon, pagka naririnig ng ating mga kababayan, ako Bicol Party List, anak ko, mga magnanakaw yung nandyan. Di ba yun ang pumapasok? Di ko sinasabi magnanakaw yung si Garbin. Ang sinasabi ko, yun ang pumapasok sa utak ng ating mga kababayan. Dahil nga, dyan sa mga kabalintunaang nangyari na yan noong 19 Congress. Dito na ho tayo, ika nga, latagan na ng ebidensya to di ba? O dito ho tayo kay Kato Nying. Kato Nying, pasok. Yan. Add to stage. Yun. Meron po kasi ganyan si Senator Rizzo Hontiveros. Siyempre, ang dami pong fans ni Senator Rizzo Hontiveros di po ba? Sabi po niya, wala po akong BICAM insertions. Yung po yung first sentence niya. Tapos, wala sa program funds, period. Sabi niya. Isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa controversial
na 2025 budget. Yan po yung mensahe ni Senator Risa Ontiveros. At ang sabi po niya, babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Sabi po niya, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Ayun, yun po yung statement ni Senator Risa Ontiveros. Senator, aalisin muna kita dyan. Ha? Ayan. Yan po yung ugat ng lahat. Siyempre po, ako naman hindi naman masyadong bago na sa media. Ako po 33 years na po sa media. Ayan. Kaya po medyo kahit papano nasasaktan tayo pagka meron tayong sinabi tapos tatawaging fake news, lalo pa at galing sa isang senador. Ang totoo po nun ito, magkakaroon tayo definition of terms, ano? Yan. At Sige, pagka po definition of sinabing terms insertion, tayo. sa aking tingin, insertion, wala namang masama sa insertion, no? Ang insertion na tinatawag din pong amendment, wala naman po sanang masama. Bakit po? Sapagkat ang lahat po ng senador, hanggat hindi po sila ibinabawal, pati mga congressman for that matter, hanggat hindi sila binabawalan na mag-introduce ng amendments sa panukalang budget, pinapahintulutan po sila. Ibig sabihin, legal po yun. Kailan lang po nagiging masama ang insertion? Kapag po ang insertion, mga kababayan, ay in-implement na nakikialam po yung senador o kaya congressman dun sa implementation. Tama. Ano correct, pa? correct. Kung siya po ay nakikialam sa pagpili. Parang yung ginagawa nitong si Martin Romualdez at Saldico. Yung pinaplano nilang isingit sa budget ng Department of Education na 5 billion na kung saan sinasabi ni BP Sara na di umano sila lang daw ho ang may control doon sa 5 billion na yun. Parang ganon, di ba? Yung insertion na sinasabi ni Kato Nying. Yun ang talagang pinakasolidong example, ika nga. Yung binulgar ni BP na di umano kaya nag-away-away sila dyan dahil gustong magpasok ng 5 billion. Sorry 50 billion ba nasabi ko kanina? 50 billion ba? Sorry, 5 billion lang pala. 5 billion. Gustong magpasok daw di umano ng 5 billion itong si Martin Romualdez at itong si Saldico sa budget ng Department of Education. Kaso tinayuan ni VP Sara. Kinontra niya ho yung plano na yan. Kasi daw yung 5 billion na yun, wala namang control ang Department of Education. Di umano ang may control si Saldico at Martin Romualdez daw. As early as 2024? 2023, nagsasalita na ako si BP Sara. Sinasabi na niya kung gaano kalakas ang saltik ng dalawang magkaibigan na yan. Aloy. Pili ng contractor. Ano pa? Ito pinakamatindi. Kung siya ay tumatanggap ng kickback o komisyon o nanghihingi ng kickback o komisyon mula po sa kanyang insertion. So, doon lang po siya nagiging masama. Kaya yung pong reaksyon ni Senator Risa Ontiveros medyo nakakagulat. Bakit ba ganon? Bakit ba ganon? Medyo violente, no? Masama ba yung amendment per se? Hindi po. Ang insertion per se, hindi po. Kaya po nakakagulat po. Nasasabihin niya pong fake news ang ating pong sinabi o ipinahayag. Ano po mga kababayan? Dahil lang Senator Risa, alisin muna kita dyan. Tanggalin muna. Ano po ba ang naging umpisa ng lahat ng ito? Nung po kasing Sunday last week, September 28 yata to be exact, meron pong isang senador na nagsabi na meron pong halos lahat ng mga kondo po senador ay meron pong insertion. Ito po ay hindi pala ikaw, Senator, hindi pala ikaw, sorry. Ano pala kita? Ito pala 'yon. Si Ping. Yan, si Senator Ping Lacson. Yan. Sabi po ni Senator Ping Lacson, almost all, halos lahat
ng senador in the 19th Congress inserted around 100 billion worth of items in the 2025 General Appropriations Act. Iyo. Ang totoo po nun, kaya siguro minasama ng ibang mga senador itong statement ni Senator Ping Lacson na to, sapagkat ang pinanggagalingan, meron pong mga senador na kumikbak na mula dun sa project na ginastusan ng insertion. Ano po, yan po yun, si Senator Ping Lacson. Yan po yung sabi niya, almost all. Ayan, almost all. Ngayon, meron pong isang senador naman na ang pangalan po ay JB Ejercito, ano po, Senator JB Ejercito, na pa-interview sa atin. Nagpa-interview po siya sa atin. Ito po yung mismo nagsabi na almost all senators merong insertions at may halaga pa nasa mahigit 100 billion daw yung pesos yung insertions ng mga senador. Almost all. Sino kaya yung walang insertion sa inyong mga senador? Tingin ko all. Huwag din yung sabing almost all. Tingin ko all. Kasi, talaga? Alam niyo, yung insertion, hindi po basama yan. Ngayon na lang po napasama yan. The amendments is part of our job as legislators. Kaya nga po kami, after may pasay National Expenditure Program o yung President's Budget, dumadaan po ng Kongreso yan. No? Kaya po kami nagbabudget hearing. Sandali na, alisin na muna kita. Alisin muna natin si Senator JB Ejercito. So, yan po ang ating premise ng ating talakayan ngayon. Nag-umpisa po si Senator Ping Lacson, sabi niya, almost all. Ang sabi po ni Senator JB, hindi almost all. All senators ay meron pong insertion. Slash amendment. Ang tawag po kasi sa amendment, insertion. Pampara gumanda, amendment. Pero pag insertion, pareho din. Opo. At gaya po na, uulit-ulitin ko to wala pong masama sa amendment o insertion per se. Ano po, mga kababayan? Hindi, ang problema kasi Katonying, masyado na silang allergic ngayon. Pagka naririnig nila yung salitang insertion, kinikilabutan sila. Lalo na pagka nakakabit yung pangalan nila sa insertion. Medyo kinikilabutan ho sila mga kababayan. Para dito kay Senator Risa Hontiveros, kung hindi mo naman pinakialaman ang implementation at kung wala ka namang orligotesa na kung saan pinapangalan ng basura yung mga mali-malitang pera at inihahatid sa yung opisina, wala kang dapat ikatakot dyan. Di ba, Katonying, wala naman siyang dapat ikatakot. Di ba? Kung wala naman siyang bahay sa Forbes Park na dinideliveran ng kada isang maleta, 45 milyones kada isa, di ba? Wala namang problema. Meron bang ganun? Ba't ka nagpapanik, di ba? Oh. Sabi ni Senator Risa Hontiveros, wala. wala po siyang insertion. Ano po sabi ni Senator Risa Hontiveros? Wala po akong BICAM insertions. Wala saan program fund. Period. Sabi po niyang ganun, mga kababayan. Nako, eto na. Eto na mga kababayan. Kaya po nagkaroon po kami ng programa ni Combachero, at ang programa po namin ni Combachero ay noong kahapon po sa 2x2, ano po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ito po yung portion. Sana makinig kayong mabuti Sana makinig kayong mabuti. Especially si Senator Risa Hontiveros. Ayan. Especially si Senator Risa Hontiveros. Sir Risa, makinig ka Sabay-sabay tayong makinig dito kay Katonying. Game. O yung kanyang mga taga-suporta o tagahanga. At pati na yung opisina ni Senator Risa Hontiveros. Yan. Andito po yung bahagi na aming talakayan
ni kumbatserong Jerry Baha eh. Narito po. Pakinggan po ninyo. Narito po. Parang nawala. Opo. Dali lang po Ayun naman Yun naman Sana pala. napakinggan nyo, pinlay na namin yung mismong portion na dahilan kung bakit nagwawala itong mga supporters ni Senator Risa Ontiveros. At sana naman yung mga nanonood sa ating ngayon, pinakinggan nyo mabuti. Ano sabi ko doon, kumpatsero, hindi ako makapaniwala. Parang hindi ako makapaniwala kasi naman, paano ka naman maniniwala na may insertion, especially sa flood control, si Senator Risa Ontiveros, ang tingin natin sa kanya, talagang hindi siya papayag dito. Especially ito ang pinakamainit na usapin ngayon, mga kababayan. Ano po? Oo na, sabi siguro. Oo na, Katunying. Kayo na ang magaling. Baka inimbento nyo lang yan. Eto na. And dito na. Papunta na tayo sa exciting part. Nako, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Magkano ba talaga ang insertion ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Magkano ang insertion ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Eto po, mga kababayan. Ating pong dali lang po Sesya na kayo at medyo mahina tayo sa ang tawag doon sa yan, recent eto yun lumabas. Napindot. Lumabas. Ayan na po, mga kababayan. So, yan po yung ilan sa mga insertions o amendment ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado. Ano po? Ayan po. Yan po ay ang total po, pag nakita ninyo, mga kababayan, ay andito, nakikita niyo po ba to? Yan, ito itong iniikutan ko na yan. 3 billion 35 million 800,000. Nako, paano ba yan, Risa? Tapos andyan po yung mga project. Andyan po yung project. Construction of multipurpose. Ayan po sa Tondo. Construction of multipurpose District 5 Manila. Construction of road Barangay Palapad, San Fabian, Pangasinan. Construction of road Barangay Kasampagan, Laoca. Pero tigil muna ako dito. Tatanungin muna natin ang opisina ni Senator Risa Ontiveros. Baka kasi hindi alam ni Senator Risa Ontiveros to Itinatanggi po ba nyo na sa inyo ito? Yun po ang tanong ko. Itinatanggi po ba ninyo na ito po ay amendment o insertion ni Senator Risa Ontiveros? Tutuloy natin ang basa. Construction of road Barangay Aris, Lawak, Pangasinan. Construction of road Barangay Domingo, Alarcio, Lawak, Pangasinan. Construction of road Sitio San Jose, Kapkandongan, Natividad, Pangasinan. Construction of multipurpose building Teen Center San Fernando, La Union. Ayan po yung presyo. Ayan 20 million to. Risa. Construction of Barangay Hall. Barangay Buanta, Bawang. Mga magagandang proyekto po ito mga kababayan. Kaso ang problema, Katunying, tinatanggi nitong si Senator Risa Ontiveros ngayong mga panahon na to. Yan ang problema natin. Pagpalagay na ho natin na talagang ika nga sinasabi ni Senator Risa, hindi sa kanya yan. Paano yan, Senator Risa? Merong dokumento. Meron dokumentong hawak-hawak tong si Katunying. Paano pa mapapasinungalingan niya? Naka-highlight pa pangalan mo, Risa Ontiveros. Baka dalawa Risa sa Senado. Ako, naniniwala ako magagandang proyekto. Kaya,
at this juncture, I want to reiterate that there is nothing wrong with insertion and amendment. Kaya huwag kayong masyadong defensive. Wala pong masama dyan. Lalo na nga kung in-implement ng tama yung proyekto. Ano ba problema doon? Atuloy natin. Construction of Barangay Hall, Barangay Bawanta, La Union. Construction of City Pavilion for 1 Bunuan, Dagupan City, Pangasinan. Phase 3, 30 million. Construction of Multipurpose Building, Agri-Aqua Building. Ang gaganda po nitong project na to. Into Training Center, Lingayen, Pangasinan, 25 million. Construction of Multipurpose Building, Training Center, Barangay Bicol Norte, Bayambang, Pangasinan, 20 million. Construction of Oben Saban Road at Barangay Gubkok, Tabuk, Kalinga, 25 million. Construction of road, Barangay Kabarutan, Kawayan, Isabela, 10 million. Concreting of road, Barangay Babaran, Itiaga, Isabela, 10 million. Construction of road, Barangay Garit Sur, Itiaga, Isabela, 10 million. Ito, flood control tong susunod. Nako. Construction of Sinili Flood Control Structure Section 3 at Barangay Sinili, Santiago City, Isabela, 100 million. O, yan po ay first page pa lang. Alis ka nga muna dyan, first page. Alisin ko lang tong first page na to. First page. Page 1. Aalisin ko na po muna ha. Okay, aalisin ko po muna mga kababayan. Itong remove. Ni-remove ko na. Alisin ko na. Remove from studio. So, page 1. Uulitin ko lang. Kung meron pong mga ganitong proyekto, malamang inilapit yan ng local government units, malamang inilapit din yan baka ng congressman mismo dahil kulang yung kanyang allocation, baka lumapit sa opisina ni senator para maisingit po ito. Maisingit. Ano masama doon? Ano masama po doon mga kababayan kung meron siyang insertion? Wala pong masama sa insertion. Kaya nagtataka ako, ba't nyo tinawag na fake news yun? Tama na, sabi nga nung iba, kaya nga kita, senador, gusto ko meron kang maipapagawang proyekto sa aming probinsya. Okay, puntahan natin yung isa pang pahina. Pahina 2. Ayan. Pahina 2. Puntahan po natin yung pahina 2. Image. Add to stage. Ayan po yung pahina 2. Ayan o. Dami o. Grabe naman yan, Senrisa. Di ka ba nahihiya niyan? Kalaguman, Bicinial Road, Samal, Bataan, 30 million. Installation of solar light along secondary roads, Olongapo, Bugalyon, Palawig, Sambales, 20 million. Construction of damaged paved roads, Dingalan, Aurora, 20 million. Opening of new road leading to Orani Public Market. Ang ganda nito. 10 million. Rehabilitation of Malolos, Paumbong, Hagonoy, Kalumpit, Provincial Road, Bulacan, 10 million. Pakinggan nyo lang ho yung mga daan-daan dyan. Tapos i-post nyo sa social media kung yung mga rehabilitation na yung mga repair na kalsada, na-repair. I-post nyo sa social media at magkaalaman tayo kung talaga nga bang yung nakalaan na pera na yan sa mga insertion nitong si Senator Risa napunta sa tama. Yun lang naman ho yun mga kababayan. And so on and so forth. Magagandang proyekto. Medyo pumunta na tayo ng konti dito sa kanal. Construction of drainage canal. Ito, Barangay Kalibutbut, Bacolor, Pampanga, 20 million. Ito, sa Tarlac to. Construction of flood control structures along Bakit River, Moncada, Tarlac, 75 million. Segment 14. Construction of flood control
structures along Baca River, Paniqui, Tarlac, segment 29, 75 million. Construction of flood control structures along Kamiling River, Kubkub section, Kubkub, Mayantok, Tarlac, package 3, 75 million. Construction of flood control structures along Pait, Manok River, San... Alaka, Senator Risa. Sen Risa, alaka, liyari ka dito. Wala daming flood control dito. Ano nangyari, Sen Risa? Ba't ganito to? Anak to ko, di ba banal ka dyan sa Senado? Anak ng Petrang Garabata. Manuel Tarlac, 75 million. Ano masama dito? Baka nga magagandang mga proyekto itong mga flood control projects na ito. Ano masama dyan? Ba't nyo ikahihiya nyo ba yan? Ba't nyo ikahihiya yan kung yan po yung magandang proyekto? At kung ito'y na-implement ng tama? And in fact, mga kababayan, ako po ay nagtanong, at least Tarlac lang to eh. Malapit-lapit lang to eh. Ano po? Nagtanong po ako kung ano na ba ang status niyang project na yan sa lalawigan ng Tarlac. Ito po. Yung construction of flood control structures along Baca River, Paniqui, itong segment 29, ito pong pangalawa, Paniqui, Tarlac. Alam niyo po ba na yun ay 75 million ang nakalaan, pero ang nanalo pong bidder diyan, ang nanalong bidder diyan ay ang pangalan po ay T2 B3 Builders and Supplies Corporation. Uulitin ko ha. T2 B3 Builders and Supplies Corporation. Ang contract price po nito, napanalunan po niya sa 73,136,282 pesos and 19 centavos. Ito po ay nagsimula noong April 8, 2025. Ang expiration po nito ay 11/05/2025. Matatapos na ito dapat ngayong November. Ang actual accomplishment nito ay 93%. So, tapos na ito. Matatapos na itong proyekto na ito eh. Sige. Puntahan pa natin itong... Nakita niyo po, nilagyan natin ng Stabilo, boss. Boss, Stabilo, boss! Ito pa yung isang project. Yung... Segment 14, ito, yung construction of flood control along Baquet River, yan po ay may contract ID 25, ibig sabihin 2025 CJ 0161. Construction of flood control structures along Baquet River, Moncada, Tarlac. Ang contractor po nito ay RD8 Builders Corporation under the name of RD8 Builders. Bagamat 75 million po yung allocation dyan, ang contractor ay nagbid at ang napanalunan niya sa presyong 71, nakatipid, 71,949,079 pesos and 6 centavos. Ang award po nito ay ang start date ay April 8 at matatapos po ito dapat ng November 5. Ang actual accomplishment po nito ay 70%. Dapat ang accomplishment niya as of today ay 88.15%. May slippage po ito ng 18.15%. Resibo po itong pinapakita namin sa inyo. Uulitin ko uli. May masama ba sa insertion? Mga bata, wala po. Kailan lang nagiging masama ang insertion, mga kababayan? Kailan lang nagiging masama? Kapag ka po, una, nakialam si senador o congressman sa post-enactment activities. Pangalawa, kung siya po ay nag-endorso o pinili niya ang kontraktor.
Pangatlo, mga kababayan, ay kung siya po ay kumikbak o naghingi ng porsyento sa proyekto. Pero kung hindi po ginawa ng mambabatas yun, okay lang po yun. Wala pong masama doon, mga kababayan. Wala pong masama doon. Huwag na kayong magkaila doon dahil maganda nga yun, kayo may nagagawang proyekto para sa ating mga kababayan. Ano po? Hindi po ito fake news. Hindi po ito fake news, mga kababayan. Sandali lang at magpapatuloy po tayo. Aalisin ko po muna to dahil baka hindi nyo na nakikita yung kapugian ko. Ayan. Yun, ganun sana. So ito po ay mga proyekto. Baka nga puro magagandang proyekto po ito. Sige, ilipat natin yung... Aalisin ko na to ha. Aalisin na natin. Alis po dyan. Ngayon, hanap pa tayo ng iba. Page 3. Ayan. Page 3. Image file. Ayan to. Ay, sorry. Recent. 1, 2, 3. Yan na po. O ito. Ito naman. Rehabilitation of multipurpose building in Barangay Poblacion, San Nicolas, Batangas. 10 million. Ang gandang project nito. Construction of multipurpose building at Rizal Integrated National High School, Barangay Rizal, Lipa City, Batangas. 15 million. Construction of multipurpose building, daycare center and health center at Barangay Mabini, Lipa, Batangas. Kaya puro Batangas yun. Tapos ito, construction of school building with roof deck, Barangay Paliparan 3, Dasmariñas City, 65 million. Malamang magandang project din ito. Construction, completion of university dormitory at Southern Luzon State University, Gumaca, Quezon, 30 million. Maganda yan. Maganda, dorm ng mga estudyante yan . Construction of multipurpose building, DSWDO San Luis, Batangas, 5 million. Construction of waterworks at Barangay San Miguel, Lobo, Batangas, 5 million. Construction of seawall. Ay, hindi ko na isama sa kwanto . Hindi ba pagka seawall, parang flood control din yun? At Sitio Tadyok, Barangay Alibog, Magsaysay, Occidental, Mindoro, 8 million. Construction of school building with roof deck, Sablayan, Occidental, Mindoro, 65 million. Rehabilitation of multipurpose building, Magsaysay, Occidental, Mindoro. Construction of road at Abella, Naga, Camarines Sur, 5 million. Improvement of Poblacion Road Network, Sorsogon City, 40 million. Magagandang proyekto po yan. Ito, flood control tayo. Construction of seawall, Barangay Bonavista, Bacon District, Sorsogon, 40 million. Construction of seawall, Barangay Saclayan, Castilla, 40 million. Construction of seawall, Barangay Kawit Extension, Magallanes, Sorsogon, 20 million. Ano masama dito sa mga project na to? Ba't nyo tayo kahihiya? Bakit ako mahihiya? Hindi nyo dapat ikahiya ito, mga bossing. Huwag nyo ikahiya yan. Maganda naman yung project na yan . Maganda yan. Again, para lang hindi natin malimutan, ang insertion or amendment per se is not bad. Is not bad. Uulitin natin, di baling sabihin yung mukha akong sirang plaka dito, kailan lang nagiging masama? Kapag pinili mo yung kontraktor, kapag ka ikaw po ay humingi ng kickback,
at hindi ginawa ng maayos yung proyekto, lalo na kung naging ghost yung proyekto. Ano po, mga magulang at mga mahal na. Walang masama sa insertion. Doon lang po nagiging masama. Alisin na muna kita. Page ano ka na ba? Alisin muna natin to. Remove. Akala mo, hindi kita kaya i-remove ha? Remove. Sige, maghanap pa tayo na iba. Buti na lang, nakapaligo ako. Paligo ako ng konti. Add to stage. Ayan. Ito pa yung mga project. Hindi, teka muna, tatanong ko sa staff ni Senator Risa Hontiveros at kay Senator Risa Hontiveros, itinatanggi po ba ninyo ito? Itinatanggi nyo po ba itong nasa inyo ito? Na insertion o amendment po ninyo ito? Ayan. Hindi po ba ito sa inyo, mga senator? Kung hindi po sa inyo to, kanino kaya ito? Ang totoo, ang gagandang mga project po nito. Palagay ko, opo, maganda po ito. Ulitin ko tanong, itinatanggi po ba nyo na sa inyo ito? Itong mga projects, hindi nyo ba insertion ito? Hindi nyo ba amendment ito? Babalikan natin mamaya yung statement ni Senator Risa Hontiveros. And dito po yung mga magagandang proyekto Ayan, no? Mga multipurpose. Ito, sa Capiz, Construction of Crisis Center for Abused Women and Children, Poblasyon Ilaya, Panay, Capiz, 15 million. Ang ganda po niyan. Isip-isipin nyo, sa crisis center para sa mga naaabusong bata at kababaihan. O ito pa, construction of road at Sitio Negros Occidental, 20 million. Ito, tingnan nga natin to. Rehabilitation, and Bacalso Avenue, Cebu South, Talisay, Cebu, 50 million. Construction of road, Poblasyon, Union, Mayabak, including lights, street lights, Dawis, Bohol, 50 million. Yan po ang gaganda po nitong mga proyekto na to. Wag nyo ipagkakailat, ang ganda nito. Construction of Langka, Tugbongan Road with slope protection system. Ito, yung dulo. Yung may highlight na to, na nilagyan natin highlight, 50 million. Yan po ay phase 2 sa Consolacion, Cebu. Masama po ba yan? Masama po ba yung proyekto na yan? Hindi po. Hindi po masama yung proyekto na yan, mga kababayan. Kaya huwag nyo nang ipagkailayan. Tatapusin ko po ito Tatapusin ko po ito. Ayokong baka sabihin nyo, well, si Senator Risa Hontiveros muna ngayon, pero sa susunod, yung iba naman. Kasi siya nagsabing fake news Hindi naman tayo na may make news Ano po? Okay. Ano pa tayo ng page 5. 1, 2, 3, 4, 5. Page 5. Ano pa lang page ito? Eto, page 5. Oy, maraming salamat sa mga nanonood sa atin Medyo nasaktan kasi ako, Senator Risa yung fake news Hindi ko matanggap yun ang totoo, kayo naman nai-interview ko dati. Ewan ko, baka ayaw nyo na akong kausapin ngayon. And tagal-tagal na namin kayong kinokontak. Ayaw nyo siguro kaming kausapin. Pero okay lang din. Wala din namang masama. Naalala nyo, nung kayo nagrarally pa sa kalsada, lagi namin kayo na-interview. Kahit kongresista kayo, lagi namin kayo na-interview. Pero okay lang, wala namang problema doon. Pero yung tatawagin nyo kaming fake news, masasaktan po talaga kami doon. Dahil hindi po, unang-una, pag pinakinggan nyo yung aming programa ni Kumbachero, takang-taka nga kami. Hindi nga kami makapaniwala. Di ba narinig nyo yun? Anyway, tuloy.
tuloy natin ang usapan. Ayan po, kung nakikita po ninyo, construction of multipurpose building sa San Remigio, Cebu. O ito yung lindol, di ba? Construction of multipurpose building, Barangay Marahuray, Medellin, Cebu. Nalindol din po ito. Construction of special science building, Daan Bantayan National High School, Poblasyon, Daan Bantayan, Cebu. O di, ang gagandang mga proyekto nito. Gaganda naman pala eh. Ano bang problema ni Senator Risa? Bakit niya kayo tinawag na fake news? Eh, gaganda naman pala. Wala naman palang ka-fake news dyan. Eh, ang problema, mabilis ko kasi makapaso yung mga insertion na yan ngayong mga panahon na ito. Namamayag pag ang pangalan nitong si Senator Risa. As always, Senator Risa, kailangan namin ng paliwanag dito sa mga ilinabas na ito ni Kato Nying. Maraming salamat po mga kababayan. Maging ato kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas.